Nag-coordinate ako kay Speaker, natulungan naman kami. So kayo yung nagpa-print ng form na Attorney Abad? Yes or no? Yeah, well, I did. Yes or no, sir? I didn't have a hand in the printing of the forms. No? No. So no. Okay. Kayo po ba yung nagpa-print ng form na may pirma na nakalagay? Wala ng Attorney Abad? Yes. Kayo po nagpa-print? Yeah, the subsequent forms that were printed, pirma na. Pirma na po. Oo. Ilan po yung... lang yung mga naunang form, Anthony Abad. Sino po yung nagpa-print nun? Convener niyo po si Attorney Abad. Mga volunteers po. Yung pirma mismo na nakalagay, kayo na nagpa-print. Oo, yung law firm. Sila. Magkano po ginastos niyo sa pagpapaprint ng form na may pirma? I don't have the exact figures right now. Let me consult with Please ask him. Yeah, I'm sure they should know. You knew this was going to be discussed. Advertisement cost 55 million. ABS-CBN, TV5, Madam Chair? and GMA 7. Yes, if But Senator Cheese will printing, allow, I don't have the figures. So although you printed the forms with the pirma at the bottom, you have no clue how much it cost. No, This is remarkable. because it's the staff that knows. Because I don't know Okay. I don't know everything. With the permission of Senator Cheese, there's a quick manifestation from Senator Batohir. Yes, thank you, Madam Chair. Mr. Unyate, I just would like to remind you na sana, remind lang kita, baka sunod-sunod yung pagsisinungaling mo ba? Ha? Una, alam mo, under oath ka. Tapos sinabi mo kanina, you never had a meeting with the speaker, kung sino-sino mang nasa likuran nito. Ngayon, when we show you the picture, makinig ka muna. When we show you the picture, sabi mo, it slips your mind. Kaya I'm just giving you a fair warning. Ha? Fair warning. Please, do not lie before this committee. Please, do not lie before this committee. Ha? Magpakatotoo tayo dito. No, because I was asking my lawyers sino yung pwede kong banggitin. Ang sinabi nila, si Rufus Rodriguez and Congressman Harbin. Kaya nga, But sabi mo kanina, tinanong ka ng chairman. Speaker Romualdez, and I didn't say that. Hindi kasama sa meeting, pero nandyan, may picture. In fact, if you check my interviews with the various radio stations, I mentioned to them that I went to Speaker Romualdez to seek his assistance regarding People's Initiative. Madam Chair. Thank you for that clarification. I admitted in various interviews. Madam Chair, I saw your interviews actually, Mr. Oñate, and you were very vocal and honest about the fact that you sought the Speaker's assistance. Now, may I ask, what kind of assistance did he give you? Administrative and advisory. Because being the Speaker, he is like the CEO Of the House? of Congress, yes. So ano po yung administrative na tulong na binigay niya sa iyo para makalap yung 3% per district? Yung mga tao namin, pupunta sa isang distrito, makikipag-coordinate sila sa congressman because it's the congressman who is in turn the CEO of the district. I agree with you. Distrito niya yun eh. So natural lamang Kaya sinasabi ninyo, sa pupuntahan namin madaling yung sabi, congressman. So hindi talaga kaya ng pirma isa-isahin ang mga distrito. Ang nakatutok, si Speaker, inuutusan yung mga congressman. Tama? Hindi naman po. Kami po ang pumupunta sa mga congressman at Pagsasabihan ko lang si humihingi kami Atty. ng tulong sa Abisado na kanila. wag mag-coach please. Anong sabi po ninyo? Hindi ninyo kaya, di ba, sa pirma? Kasi napakaraming distrito. So nagpatulong kayo at sila yung nakatutok. There are 250 districts, 257 So inaamin districts. ninyo na ang nakatutok yung kongresista at si Speaker. Tama po ba? Kasi kailangan ninyo yung tulong Tinutulungan kami ng kongresista dahil distrito po niya yung Madam Chair. Anong uri ng congressional tulong? Madam Chair, district. can I be Yes. recognized, Madam Chair? No, let us finish, please. Yes, it's our hearing. Thank you. Back to Mr. Oñate po.
anong tulong ang binibigay ng mga kongresista at ni Speaker? Ang tulong nila, kung ano yung population ng distrito nila, kung saan makukuha naman yun online po. Kung saan kukuha ng mga boto, tinuturo nila, yun, basically administrative ang tulong nila. If I may, hindi nyo naman kilala yung mahigit 250 kongresista, so kailangan talaga na makapagbigay ng administrative na tulong ang Speaker na masabihan yung mga congressman na pag nagpunta yung tao nyo doon o kayo, asikasuhin. Opo. Inamin ko naman po sa mga radio stations at sa mga interview sa TV and all that. In fact, there are days that I'm being interviewed 3 times, 4 times a day. And grabe kung makatawag ang I've seen ang most of the media. interviews, sir. I've seen most of the interviews. 10 beses, no? Walang tigil. Kaya, nag-coordinate ako kay Speaker, natulungan naman kami sa aming pagpapapirma sa mga distrito. Kasama po ba sa Kasi administrative? sumusunod lang po kami sa batas, sinasabi po ng batas, na 3%. pumunta kami sa congressional district at kumuha ng 3% per congressional district. Kasama po ba sa tulong yung pagsang-ayon doon sa timetable na nakita at pinalabas na rin sa media na may timetable na sa gantong petsa, dapat na-submit na, sa gantong petsa, dapat na-file nyo na, sa gantong petsa, dapat i-verify, sa gantong petsa, dapat plebisito na. Ang sinasabi ng ilang mambabatas ay June, July daw dapat ang target. Tama po ba yan? Kasama yun sa napag-usapan at ganung napagkasunduan. target, pero hindi naman absolute yung target na yon. Ako nga po, sinasabi ko, kung hindi kaya ng June, July, baka September, October. Ang tanong ko po, Hindi ko rin alam eksakto kung kailan matatapos. Pero, a few months. Kaya, sinabi ko din na, kasi yan din ang tanong ng mga nag-i-interview. Sabi ko, mga 2 to 3 months, because I don't have the exact timetable also. so yung pag-set po ng timetable na yon kasama o factored in na yung administrative na assistance ni Speaker at ng ilang mga mambabatas para maitalaga yung dates na ma-meet hanggat kaya. Yeah, more or less, we have a timetable, but the timetable is not on exact dates. And this timetable was agreed 2 to 3 upon, months, 2 to 3 weeks. and this Ganun po, timetable Mr. was Senator. agreed upon or at least discussed in that meeting. Ano daw? Hindi ko- This timetable was agreed upon or at least discussed in this meeting when you asked for his assistance. Wala namang timetable na eksakto, parang Period, may range. estimate lang, estimate. Opo, yung estimate na timetable na pag-usapan at napag-agrihan sa pulong na ito o isa na to sa mga pulong na napag-usapan yon. Yes, more or less po. Ngayon, maliban sa administrative na tulong, ano pa po ang binigay na tulong ng tanggapan ng Speaker? Wala na po. Administrative Dalawa po yung lang binanggit nyo kanina. May I appeal to the records? An advisory. Ano pong advisory ang binigay sa inyo? Ina-advise kami kung saan maraming mga tao na pipirma, kung saan basically ang tinuturo nila yung C and D sector ng mga voters. Bakit daw po? They tell us to concentrate on the C and D kasi sila ang nakakarami. We were told that 75 to 80% of our voters belong to the C and D market. So doon kami nagpupunta. Sino po nagsabi sa inyo? Yung mga congressmen po. Malaking tulong po ang nagbibigay ng mga kongresista sa pag-identify kung saan kami kukuha ng mga signatures. Ano daw? Sabi nyo magagawa naman, pero Oo, kung hindi- wala ang oo, tulong ng kongresista, hindi oo. kasing bilis tulad ngayon. Oo, mas mabilis kung may tulong ng kongresista kung pinpointing to us where to get the signatures.